May project dito. Ayan. AFR Blue Ears. So AFR Blue Ears na mga female mga body. And then ginamitan natin ng pea-dirt. Mga big ears. So dinevelop natin yung ears ng ating AFR Blue Ears. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video, pag-usapan natin ang problema ng farm. Ha? So ito yung problema natin ngayon mga buddy. Yung mangga natin na mulaklak. Ayan o. Ayan o. Yung mga bulaklak nahulog dito sa ating mga ref tub, and yung quality ng tubig is nasisira dito. So, binawasan natin ng tubig kasi naging maasim yung tubig. Ito po, oh, yan. Ito kapon is sinaipon na natin to, pinalitan ng tubig. Yan na naman, nadumihan na naman. Same as dito. Ayan, mga tinamaan ng mga kuan, bulaklak ng mangga. Ang dami kasi mga body. And dito na side talaga yung natamaan na yung mga planggana dito. So tinanggal natin, doon natin nilagay sa gilid. So ito lahat tinanggal natin dito na side kasi nga ang kalat, and then yung mga bulaklak ng mangga, nasisira yung tubig sa ating mga planggana. Ayan o. So ito, sasayponin na naman natin to. So everyday yan yung scenario dito mga bali. Kasi yung nakalagay dito is net lang. Yan, para shade lang sana sa init. Kaso nga lang, yung mga dahon, pag lumakas yung ulan, dito nahuhulog lahat. So, excuse me, meron tayong project dito. Ayan. AFR Blue Ears. So AFR Blue Ears na ng mga female mga body. And then ginamitan natin ng pea-dirt ng mga big ears. So dinevelop natin yung ears ng ating AFR Blue Ears. So I'm not sure kung anong lalabas, kung albino ba. Kung albino, mabuti. Kung hindi naman, malamang sa malamang pea-dirt na rin yan. So sa ngayon, project pa lang itong mga body. Hindi pa guaranteed talaga na maganda yung kalalabasan. Pero at least may progreso na tayong ginagawa. And then dito meron tayo ditong HB Blue na ribbon. Ayan, fancy. Fancy. Hindi yan short body ha. Mataba lang. Kasi kakakain ng chubby. And nasaan na ba yung lalaki? Ito yung lalaki oh. Ayan. Galing to sa show grade mga body pero nasira na. Ayan, ginawa na lang natin breeder. So yan yung bago nating strain. Meron din tayo ditong double sword na ilaw please. So meron tayo ditong double sword na Vienna. Ayan, yung mga female nila is meron ding sword. Ito yung male. Ayan, ito yung nakuha natin sa Iligan. Na supposedly is bibisita lang tayo, pero ibang bisita pala yung pinunta namin doon. Nanguha pala kami ng isda. Ito talaga yung salary, no? Yan yung salary na. Akala ko ba punta lang at silip lang. Ba't may isda ng kasama? Di ba? Ganun dala dapat. So dito meron tayong mga HB Red. Ayan, mga male na lang to. Ay, meron pa ng female dito. Ayan. Meron pa ng female dito. Ayan. So HB Red ang pinakamarami natin dito mga body. And dito meron tayong mga breeders ng HB Red nasa cage. So gumawa tayo ng cage pala, hindi ko pala to na-tackle no, ng ilang weeks. So matagal na to dito mga body. Isang buwan na yata, and marami na tayo na-produce ng mga breeder. Na anak pala. So ito yung mga breeders natin. Parang hindi sila condition ngayon mga body kasi nga yung tubig is tinamaan nung dahon ng mangga, nasira yung tubig. Ayan o, ang pangit ng tignan ng mga breeders natin.
Ayan, mga H-bedded na breeder. Pangit tignan. Pero dito is okay pa naman. And marami silang anak. Parating din nag-harvest dito everyday halos. Kasi ito is ito namatay kasi lahat ng breeder dito kaya pinareset ko na lang. Ito H-bedded, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na H-bedded at isang wild red na breeders nandito. So ito yung wild red natin. Nandito siya mga buddy. So yan yung wild red natin. Kita ba? Yan o. Yan yung wild red natin na breeder. And marami na yung fry. So abang-abang na lang. Papapromo tayo nyan. So yung planggana nandun, nilipat muna natin dito temporary para hindi na naman tamaan ng puan nung tubig. Ay yung dahon ng mangga. I mean yung mga bulaklak pala, sorry. So ngayon is fully water change. Lahat na natamaan. Excuse me. So lahat na natamaan ng mangga, fully water change. Dito sa taas. So puro H-bedded to dito mga buddy. Ang galing dun. Doon sa dulo. Puro H-bedded yan. Pero mostly na nandito is mga fry ng H-bedded. So papakita ko sa inyo mga buddy. Ayan. So yung mga merong ganito, may tape na puti, ibig sabihin yan mga buddy is galing yan siya doon sa breeder, yung andun yung mga naka-cage, mga selected breeders kasi yun ng H-bedded. So pinalagyan ko ng tape para alam namin kung saan galing tong mga fry na to, kung quality ba or yung mga galing nandun sa planggana. So ito malalaki-laki konti na. Ayan o. So medyo malaki na siya. Ito is nasa 2 weeks old. Hindi sila ganun kabilis lumaki mga buddy kasi nga madami sila. Kaya kailangan natin ilipat kasi medyo lumalaki na sila. Hindi sila pwede mag-isiksikan. Same as dito yung mga may tape na puti. Ayan. Ibig sabihin yan, mga galing yan dun sa cage na binibreed. Konti pa lang to yung mga nandito. Yung mga may tape. Ayan, yung mga may tape. Ibig sabihin yan, galing yan dun sa pinapabreed ko dun sa cage. And then meron din tayo mga ibang breeders din dito ng H-bedded na sobrang lalaki din. Ayan o, sampulan ko kayo mga buddy. Mostly kasi dito is nabenta na. Ito, meron tayo dito mga breeder ng H-bedded na sobrang lalaki. Ayan o. So malaki talaga siya. Meron pa dito. Ayan, may mga pang-release. Sa baba naman, puro H-bedded din to mga body. Ayan o. Mga fry ng H-bedded. Ito pang-release. Tig 100. Ayan, marami tayong titig 100 na H-bedded. Tig 100. Ito po. Oh. Tig 200 ampere. So, yan lang yung mga tig 200 natin. Yung mga H-bedded na sobra-sobra. Yung mga Blue Moscow, Singa, meron din tayong mga Singa. Pero yung mga malalaki na nag-groom na natin, hindi na yung pwede na tag 200 mga body kasi papunta na yun sa show grade. So yung binibenta lang natin ng tag 200 is yung mga kaka-gender lang, mga going 2 months old. Yung pa lang yun ng ibebenta natin ng tag 200, katulad nito mga body. Ganyan. So ganyan kalaki yung tag 200 natin, kaya na yung magpalaki. 'Di ba? Pwede na rin yan sa murang halaga, 200 lang, isipin mo, tapos magkaka-H-bedded ka na. Not bad, di ba? Oh. Yan, marami tayo yan. Yung hindi ko lang na-release ngayon is yung wild red kasi naubusan tayo ng female. Gawa nga nung last week is tinamaan ng white spot. Yung nag-separate ako ng mga tatlong planggana ng wild red na puro female. Gagawin ko sana ng breeder pero yung nga, natamaan ng white spot. Naubos yung tatlong planggana. So meron pa naman tayong natira dito. Hindi ko lang alam kung nagamot. Trinay pa rin natin gamutin yun mga buddy kasi okay pa naman yung iba. Ito medyo na okay na siguro sila. Ito yung mga tinamaan ng white spot nung nakaraan. So yung iba naman dito is na okay na. Yung iba is hindi talaga nakasurvive. Namatay talaga yung mga ibang female. Yung iba nga dyan is hindi pa talaga totally gumaling.
Pero may mga coming tayo na wild red. Ayan, mga coming na wild red, hindi pa nga lang release kasi pipili pa tayo ng panibagong breeders ng wild red. And ano pa ba, halos H-bred tsaka wild red kasi yan dito mga buddy, same as dito sa Planggana. Dito rin puro H-bred. Ayan o, yan puro H-bred yan mga buddy, dito wild red. So ang dami nating paanak ngayon, and maybe next month magre-release ulit tayo ng panibagong 200 pair para sa mga hindi naka-avail nung last time na promo. So meron tayo ulit next month, or baka ngayon naman, tignan natin kung kailan. Kaya ngayon reset lang muna. Ay, yung drum din pala natin, na-reset natin to lahat kasi bukod sa namatay yung mga dap niya, ayan, namatay yung mga dap niya dito, lahat yan 10 drum na-reset natin. Naubos yung dap niya, hindi na alagaan kasi nga umuwi si Danny Blue, meron siyang transaction na pinuntahan, kaya hindi natin naalagaan yung duck niya. Yan o, busy sila kaka-reset kasi nagka-problema tayo mga buddy. So I think yun lang, hindi ko na pakabain yung video. Importante dyan is nakita nyo kung anong problema dito sa parang. So yun lang mga buddy, bye, fish out, see you sa next video.